Pinuna ni House Speaker Faustino Bogie III ang Department of Budget and Management dahil sa umano'y mabagal na disbursement ng mga pondo para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Matapos ang matagal ng panahong hinihintay ng ating mga kababayan, hindi nakaligtas sa sermon ng Department of National Budget mula kay House Speaker Bogie D sa huling speech nito bago ang Lenten break ng Kongreso. Pinuna ni D ang mabagal na pag-release ng pondo dahilan para madelay ang ilan sanang mga proyektong naaprubahan sa Kamara. kaya naman po sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin nyo naman ang inyong mga pagkilos. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. Ang serbisyo ay mahalaga at mararamdaman lamang kung ito'y napaparating sa tamang oras. Nitong Lunes, inere ni Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronnie Puno ang kanyang pagkadismaya sa ahensya dahil sa mga umano'y bawas na alokasyon, pati na rin ang non-delivery ng proyekto sa kanilang mga distrito. Kami mga congressman ang sumasagot sa mga tao eh. Sa amin nagdadaing, hindi naman sa DBM eh. Sa amin dumadaing eh. Dahil alam nila kami, nananagot kami sa kanila. Ayon sa House Speaker, ginawa na ng Kongreso ang parte nito na magpasa ng mga batas at mag-allocate ng mga pondo para sa mga priority program. Ngunit hindi raw ito uubra kung walang agarang implementasyon. Dahil ang batas na hindi na ipapatupad ay nananatiling isang papel na walang halaga, ang serbisyo na hindi nakakarating sa tao ay huwad na paglilingkod. Nilinaw ni Dina ang kanyang intensyon ay para mas itulak pa ang mas maayos na pagtutulungan sa mga sangay ng gobyerno. Umaapela kami sa inyo hindi bilang kritiko, kundi bilang katuwang ninyo sa mabilis at agarang pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. The 20th Congress stands ready. We will act decisively, responsibly to lessen the impacts brought about by the global crisis. Bago ang recess ng Kongreso, nakapagpasa ang Kamara ng 17 sa 52 prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Magbabalik sesyon naman ang Kongreso sa Mayo 4. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.